Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2026, ang napakalaking paa sa lambak. Guro, bakit ang lahat ng mga Holy Emperor ay nakipaglaban sa isang malaking digmaan noong unang panahon? Mahinahong tanong ni Linfang. Tumingin si Saint Tianhan kay Linfang at sumagot. Maraming bagay ang hindi namin pinagkasunduan, ngunit hindi namin nakalain na sa isang punto ay aatake kami ng masasamang espiritu. Ang dinastiyang Chitian ay napakalakas kaya madali lang natin silang napatay, hindi sana natin tatatakan ang mundong ito. Ngayon, nagsisimula na silang gumaling. Kung makalaya sila, mapapansin mo ito ng mabilis. Agad na naunawaan ni Linfang na nagsisinungaling si Saint Tianhan. Hindi siya sigurado na ang taong iyon ay talagang Saint Tianhan. Guro, bakit mo gustong pumunta dito ang mga nakababatang henerasyon? Tanong ni Linfang. Kailangan namin ng tulong mo. Kailangan kong bumawi, iyong 5 haligi ay kayang buhayin ng altar, maaari kang tumayo sa isa sa gitna, ang iba ay maaaring tumayo sa 4 na iba pang mga haligi. Huwag kang mag-alala, hindi ito delikado para sa iyo. Mabagal na sabi ni Saint Tianhan. Tumanggo si Linfang at sinabi. Sige. Pagkatapos, sinabi niya kay Lang Ye at sa iba pa sa telepathically. Kung may mali, kailangan naming tumakas kaagad. Naunawaan ni Lang Ye at ng iba pa. Lahat sila ay nakinig sa mga utos, si Linfang ay naglakad papunta sa haligi sa gitna, sa tabi ng matanda, habang si Lang Ye at ang iba ay tumalon sa mga haligi. Okay lang ba ito, Master? Tanong ni Linfang kay Saint Tianhan. Oo, maraming salamat. Tumiti si Saint Tianhan. Naglabas siya ng lakas ng kaluluwa, na dumiretso sa altar. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang nawala si Linfang at muling nagpakita sa harap ni Saint Tianhan. Mamatay. Sigaw ni Linfang habang nilalabas ang lakas ng Death Sword. Kasabay nito, ang kanyang espada na Holy Spirit ay tumagos sa ulo ni Saint Tianhan, ang layunin ng kamatayan ay umaagnas sa kanyang katawan. Natigilan si Saint Tianhan, bigla niyang itinaas ang isang kamay na naging itim, sinusubukang saluhin si Linfang. Tara na, sumigaw si Linfang ng napakalakas. Ang ekspresyon ni Lang Ye ay lubhang nagbago. Kasabay nito ang muling pagsulpot ng matanda sa kanyang harapan. Kaya lang umatras si Lang Ye. Kasabay nito, pinaandar ni Saint Tianhan ang altar. 2 light beam ang nagpapaliwanag sa kanya at kay Linfang. May impression si Linfang na siya ay pina-teleport. Bakit mo ginawa iyon? Tanong ni Saint Tianhan, na nakatitig kay Linfang. Patuloy kang nagsisinungaling. Malungkot na tugon ni Linfang. Agad siyang nagpakawala ng lakas ng espada at tumaga sa kamay ng matanda. Saint Tianhan, kahit na ikaw ay talagang isang santo, ano? Hindi gustong mawala ni Linfang ang kanyang katawan. Ang chi ni Saint Tianhan ay patuloy na nanginginig na parang malapit na siyang mamatay. Kukunin ko ang iyong katawan. Isang malakas na lakas ang tumagos sa utak ni Linfang. Nanigas ang mukha ni Linfang. Naglabas siya ng lakas ng Saint Spirit na binomba ang altar, napunit ito, at pagkatapos ay tumakas. Mamatay. Galit na sigaw ni Saint Tianhan. Naramdaman ni Linfang na sisabog na ang kanyang kaluluwa. Inilabas niya ang kanyang 5 Wisdom Kings upang protektahan ang kanyang kaluluwa, dahil lumitaw din ang kanyang Godly Awareness Palace. Kasabay nito, bumalik ang lakas ng kamatayan upang labanan ang pag-atake. Ang lakas ng kaluluwa ni Saint Tianhan ay hamina ng husto. Gayunpaman, hindi ito kumalat at nagpatuloy sa pag-vibrate sa utak ni Linfang. Galit na galit si Saint Tianhan. Mahirap para sa kanya na makabawi, at ngayon ay halos madurog na siya ni Linfang. Si Saint Tianhan ay mukhang mabangis. Ang kanyang chi ay nakapalibot pa rin kay Linfang. Pumunta ka, sigaw ni Saint Tianhan. Sa isang iglap, ang lakas ng kanyang kaluluwa ay nagngangalit at lumipad sa hangin, patungo kay Linfang. Nang mga sandaling iyon, nanigas ang mukha ng matanda, bumalik siya sa altar at lumuhad sa harapan nito ng may paggalang. Guro, nabigo ako. Wala itong kinalaman sa iyo. Gumamit ng ilang mga espiritu upang makuha siya. Hindi siya pwedeng mamatay. Dapat nating hulihin siya ng buhay. Sabi ni Saint Tianhan na malamig. Maraming espiritu ang lumabas sa kanyang bibig, at kasabay nito, maraming masasamang espiritu sa mga labi ng kasaysayan ang nakatanggap ng parehong mga utos. Oo, guro. Sabi ng matanda. Hindi niya pinansin si Lang Ye at ang iba pa, tumatakas sila. Hinabol lang niya si Linfang. Tumalon si Linfang sa kanyang bangka at tumakas. Ang lakas ng kaluluwa ay patuloy na sumusunod sa kanya. Maaaring si Saint Tianhan iyon, ngunit ngayon ay kailangan niya ng katawan, galit na naisip ni Linfang. Nasugatan niya si Saint Tianhan, ang mga kahihinatnan ay masyadong kakilakilabot upang pag-isipan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Saint Tianhan na gagamit si Linfang ng anteng-anteng upang makatakas. Gaano kabilis? Nakakagulat, mas mabilis siya ng kaunti kaysa sa bangka ko, naisip ni Linfang, na humahatak ng mahabang mukha. Hindi makapaglakbay ng malayo si Saint Tianhan sa hindi malamang dahilan, halatang kailangan niyang manatili malapit sa altar. Naglabas si Linfang ng isang Great Imperial Weapon at lumitaw ang apoy sa lahat ng dako sa paligid niya. At nakita niya ang lakas ng kaluluwa na dumaan dito. Pagkaraan ng ilang segundo, nagpa siya si Linfang na huwag gamitin ang kanyang Great Imperial Weapon para ihinto ang pag-atake. Linfang. Sa sandaling iyon, may nagulat nang makita si Linfang. Pagkatapos ay nakita niya ang lakas ng kaluluwa na hinahabol si Linfang at malamig na ngumiti.
Inilabas ni Lin Fang ang lakas ng kamatayan, at lumitaw ang isang dosenang naglalakihang mga espada ng Holy Spirit. Nagbago ang ekspresyon ng tao. Isang sinaunang kampana ang lumitaw at umindayog kay Lin Fang, tumunog ng malakas. Malamig nang umiti si Lin Fang. Kumuha siya ng anteng-anteng at inihagis. Habang ito ay sumabog, si Lin Fang ay nag-teleport sa kanyang sarili, muling lumitaw sa likod ng lalaking iyon, na ang mukha ay muling nagbago. Dumating ang sinaunang kampana patungo kay Lin Fang, na tumalikod at nagpakawala ng sword energies, na hiniwalay ang lalaki. Gayunpaman, hindi tumigil si Lin Fang, tumalon muli sa kanyang bangka at nagpatuloy sa kanyang pagtakas. Naramdaman ng karamihan sa lupa na siya ay napakalakas, at hindi nila siya mapipigilan. Ang lakas ng kaluluwang iyon ay talagang makapangyarihan. Hindi makatakas si Lin Fang, sa isip ng ilan sa kanila, kumikinang ang kanilang mga mata. Ipinagpatuloy lang ni Lin Fang ang kanyang pagtakas. Lumipad siya patungo sa isang bulubundukin, at nakita niya ang maraming gusali doon. Ang Soul Spear ay patuloy na hinahabol siya. Hindi ito mawawala hanggat hindi naabot sa kanya. Naka-cross-leg pa rin si Saint Tianhan sa tabi ng altar, nakapikit ang mga mata. Siya ay bumubuo ng ilang mga selyo ng kamay at umaawit, at ang sibat ng kaluluwa ay nagbabago. Naramdaman ni Lin Fang na ang ilang lakas ay sama-sama sa lakas ng kaluluwa. Perpektong kontrolado niya ito, naisip ni Lin Fang, inis. Hindi niya magagamit ang Great Imperial Weapons para pigilan ito, at makokontrol din ito ng kanyang kaaway kahit libu-libong kilometro ang layo. Hindi magamit ni Lin Fang ang sarili niyang kaluluwa para labanan ito ay masyadong mapanganib. Sa sandaling iyon, isang tunog ang tumusok sa eardrums ni Lin Fang, at nanginginig ang kanyang isipan. Tumingin siya sa malayo at nakita niya ang isang bulubundukin. Isang hindi nakikita at hindi nakikitang lakas ang nakapalibot dito. Doon nanggaling ang mga tunog. May tao. May nakita si Lin Fang sa isang lambak. Kailangan niyang maging mapagbantay. Iyon ay dapat. Chant Valley. Naisip ni Lin Fang na nakakunot ang noo. Binilisan niya, at bumilis din ang Soul Spear. Lumipad si Lin Fang sa lambak. May musika. Nanginginig si Lin Fang. Kailangan niyang protektahan ang kanyang kaluluwa ng higit sa anupaman. Nagpatuloy siya sa pagsisid patungo sa bundok. Ang ilang mga tao sa labas ay natigilan matapos mapansin na ito ay si Lin Fang. Ang nakakatakot na sibat ay biglang huminto sa harap ng bundok. Dahil gusto mong mamatay, tutulungan kita. Nakakapanghinayang nga pero ang ganda ng katawan mo. Sabi ng santo sa likod ng altar na malamig. Lalo pa niyang pinaikli ang lakas ng kanyang kaluluwa, naging isang napakalaking sibat at bumaril kay Lin Fang. Nagulat si Lin Fang, ngunit nagpatuloy sa karera pasulong. Kailangan niyang umasa sa lakas ng bundok para tulungan siya. Kung hindi, ang Soul Spear na iyon ay magpapatuloy sa paghabol sa kanya magpakailanman. Lalong lumakas ang musika, at nagsimulang manginig ang kaluluwa ni Lin Fang. Ang sibat ng kaluluwa ay patuloy din na nagkakalat habang ito ay bumangga sa mga soundwave. Palakas ng palakas ang musika, naisip ni Lin Fang. Ang kanyang kaluluwa ay nanginginig ng higit at mas marahas, ngunit ang sibat ng kaluluwa ay nawasak din. Sa sandaling iyon, sa loob ng Chant Valley, si Ji Chang, He Ken, Yin Gutian, at ilang tao mula sa Qin Dynasty ay nagtipon halos isang napakalaking talampakan. Mapang-api ang paa, at hindi ganoon kalakas ang musika doon. May nahanap kami. Kaya niya, kahanga-hanga ka. Nahanap mo ang lugar na ito. Pinuri siya ni Prinsipe Qin. Ito ang bakas ng kanyang ninuno. Sa kasamaang palad, malamang na namatay siya. Gayunpaman, mayroon pa ring napakalaking paa na naiwan. Lahat ito ay salamat sa iyong talento at aming swerte. Tapos ang destiny technique ko is not almighty. Tahimik na sabi ni Hiken. Tumanggo si Prinsipe Qin at sumagot. Kahit ano paman, natagpuan namin ang makasaysayang labi ng aking ninuno. Narinig ko kung gaano kadelikado dito, sana wala tayong problema dito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2027, Dialogo. Tiningnan ni Prinsipe Qin ang napakalaking paa, na naglalaman ng isang kilalang Qi. Nabasa niya ang tungkol sa mga bagay na tulad nito sa mga aklat na natagpuan niya sa dinastiyang Qin, at ang dinastiyang Qin ay gumamit ng ilang pamamaraan na gumamit ng gayong Qi. Iniunat ni Prince Qin ang kanyang kamay at sinubukang ipasok ang paa sa kanyang singsing. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang paa. Ito ay napakalaki at mabigat. Tumingin siya sa paligid, medyo naririnig pa rin nila ang musika. Ang iba ay natigilan nang makita nilang si Prinsipe Qin ay hindi makalakad. Sa di kalayuan, narinig nila ang sipol ng hangin ng isang bagay na mabilis na gumagalaw, at pagkatapos ay nakita nila si Lin Fang. Hinihiram ni Lin Fang ang lakas ng lambak para pahinain ang kaluluwang humahabol sa kanya. Nagulat siya nang makita niya si Ji Chang at ang iba pang nasa harapan niya. Lin Fang. Kumislap ang mga mata ni Ji Chang. Dahan-dahan siyang bumangon sa hangin at ang kanyang chi ay gamulong patungo kay Lin Fang. Asar. Malamig na sabi ni Lin Fang. Umiling-iling si Ji Chang at sumuntok. Ang kanyang suntok ay naglalaman ng destructive daw, ito ay kasing pang-api gaya ng dati, na tumatama sa sword energies ni Lin Fang. Gayunpaman, kahit na ang lupa at langit ay tila babagsak, ang espada ni Lin Fang ay nagpatuloy sa paglaslas pasulong. Lumitaw ang Cyan Dragon Totems, at pinalamutian ni Ji Chang ang mas destructive daw.
Tumugon si Lin Fang sa pamamagitan ng paglabas ng anteng-anteng at nagpatuloy sa paglipat patungo kay Ji Chang. Mamatay. Galit na sigaw ni Ji Chang, kumulog sa lakas ng kanyang pag-atake. Naramdaman ni Lin Fang na sisabog ang kanyang utak. Binasag ni Lin Fang ang isa pang anteng-anteng sa sandaling iyon at nawala. Sumigaw ang mga nakakatakot na enerhiya. Nanginag ang kaluluwa ni Ji Chang nang makita niya ang napakalaking soul spear. Nanghina na ito ng husto, ngunit nakakatakot pa rin, naging itim ang lahat sa paligid. Bastos. Galit na galit si Saint Tianhan. Napagtanto niyang hindi na niya mahuhuli si Lin Fang. Ang sibat ay nagbago ng landas patungo kay Ji Chang at biglang napagtanto ni Ji Chang na siya ay nasa matinding panganib. Lin Fang. Kinasusuklaman ni Ji Chang si Lin Fang. Nabigo siyang saktan siya, at ang sibat na humahabol kay Lin Fang ngayon ay bumaril sa kanya. Inilabas niya ang Cyan Dragon Totems na naging isang dambuhalang dragon. Pinuno din ng mapanirang daw ang hangin sa paligid niya, dumadagandong at sumasabog habang lumalaban ito sa pagsulong ng sibat. Ang sibat ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanyang ulo. Hindi na ito kasing lakas ng dati, ngunit gumagalaw pa rin. Matapos basagin ang anteng-anteng, lumitaw si Lin Fang sa itaas ng paa. Lumitaw ang lakas ng mundo at pinalibutan ang paa. Tumingin si Prince Chin sa paa, para lang makitang nawala ito sa harapan niya. Isang silweta na lang ang natitira. Nadorog si Ji Chang kay Prinsipe Chin. Galit na sigaw ni Prince Chin, sinampal ng malakas si Ji Chang. Si Ji Chang ay umubo ng dugo at ang kanyang mukha ay namutla. Sinugod ni Prince Chin si Lin Fang. Si Yin Gutian at Hiken ay namangha at tumingin sa dugo sa lupa. Si Ji Chang ay nasugatan ng husto. Kawawang Ji Chang. Naisip ni Yin Gutian. Nakita ni Prince Chin na ninakaw ni Lin Fang ang malaking paa, pagkatapos ay narinig lamang nila ang daing ng hangin. Galit na galit siya, inatake niya si Ji Chang at nasugatan siya. Tumayo si Ji Chang, nanginginig ng marahas, at galit na galit. Marahas na sigaw ni Ji Chang, parang hayop, agad niyang inatake ang isa sa mga bantay ni Prinsipe Chin. Natigilan ang guard. Gayunpaman, maswerte si Ji Chang na naging champion siya, dahil kahit malakas ang guard na iyon, wala siyang magagawa laban kay Ji Chang. Sa sandaling iyon, galit na galit si Ji Chang, pinakawalan niya ang destructive daw na sumabog. Sumabog ang mga ugat ng kalaban. Pagkatapos ay binasag ni Ji Chang ang kanyang mukha, at sumabog ang ulo ng gwardya, bumulwak ang dugo at tumalsik ang mga piraso ng utak kung saan-saan. Hinatak ng dalawa pang gwardya ang mahabang mukha. Nakatitig sila kay Ji Chang ng masama. Pinahiya ni Ji Chang si Prinsipe Chin. Agad silang inatake ni Ji Chang at dinurog. Napalunok sina Yin Gutian at Hiken nang makita nila iyon. Takot na sila ngayon kay Ji Chang. Naging champion siya. Kahit na natalo siya ni Lin Fang at Chu Chunkyu, siya ay isang henyo pa rin, at isang mataas na antas na henyo noon. Nagpatuloy si Lin Fang sa paglipad sa lambak. Palakas ng palakas ang tugtog. Baka may mabangga siyang nilalang. Bigla siyang nakaramdam ng lakas na namumuo sa ilalim niya, sapat na lakas para pumatay. Siya ay nanginginig, at ang hindi nakikita at hindi nakikitang lakas ay dumaan sa ilalim ng kanyang mga paa. Nakaramdam ng sobrang lamig si Lin Fang. Lalong lakas ang bumangon sa hangin sa harapan niya. Isa pang malaking paa ang lumitaw sa Lin Fang. Mas maraming lakas ang lumitaw mula dito, ito ay lubhang kakilakilabot. Nakuha ko ang kaliwang paa, ngayon ay ang kanang paa. Pag-aari ba sila ng isang santo? Naisip ng natulala na si Lin Fang. Napakapuyat niya, dahil naririnig niya pa rin ang musika. Gayunpaman, nakalapag pa rin si Lin Fang sa base ng paa, sinubukan niyang buhatin ito ng may hilaw na lakas, ngunit napakabigat nito. Bahagya lang niya itong napailing. Kung hindi ko gagamitin ang mundo ng aking espiritu, hindi ko ito kakayanin, naisip ni Lin Fang. Inilabas niya ang kanyang lakas sa daigdig ng mga espiritu, pinalibutan nito ang paa, at pinaalis ito. Nagpatuloy ang kanta tungkol sa kanya. Ang mga soundwave ay mukhang isang nakamamatay na ilog, sapat na malakas upang pumatay ng mga tao. Nanigas ang mukha ni Lin Fang. Mabilis niyang inilabas muli ang paa at inilagay sa harapan niya, ngunit huli na, dumaan pa rin ang ilog sa tabi niya. Hinahabol ni Prince Chin si Lin Fang. Dumating na rin siya, ngunit ang mga soundwaves ay tumagos sa kanyang mga tainga ng masakit. Hinatak niya ang mahabang mukha at umatras. Isang nakakatakot na lakas ang lumitaw sa kanyang harapan habang nakangisi. Umikot ang mga enerhiya sa kanya. Tumalon siya sa isang tabi, ngunit mas maraming lakas ang sumalubong sa kanya. Biglang nagmukhang desperado si Prinsipe Chin at galit na sumigaw. Hindi. Tumagos ang soundwave sa kanyang katawan. Namula ang mukha niya tapos sumabog, lumilipad ang dugo niya kung saan-saan. Kumurap-kurap ang dugong eskarlata sa araw. Si Lin Fang ay nagtatago sa likod ng paa. Ang eksena ay naganap sa likuran niya, at nakita niya ang lahat. Ang Chant Valley ay delikado, ito ay isang bawal na lugar kung tutuusin, at siya ay kinakabahan pa. Ang soundwaves ay hindi ganoon katindi salamat sa paa, kung hindi, sila ay damaloy sa malayo. Napagtanto ni Lin Fang kung gaano talaga kitakat ang lugar. Sa sandaling iyon, hinayla ni Lin Fang ang isang mahabang mukha. Naunawaan niya na kung naliligaw siya ng kaunti, haantong siya kay Prince Chi, at papatayin siya ng soundwaves. Sa kailaliman ng lambak, lumitaw ang isang naka-enchain na silweta. Sa pagkakataong iyon, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata.
Kulay pilak ang kanyang mga mata at mukhang mabangis. At ang lalaki. Sabi ng isang boses sa sandaling iyon, umalangaw sa utak ni Linfang. Napangiwi si Linfang. Nanatili siyang tahimik at hindi na narinig ang boses. Tinanong ni Linfang, "Ako ba ay kinakausap mo?" "Talaga, bata?" Sabi ng boses. Napagtanto ni Linfang na ang mga soundwave sa paligid niya ay biglang humina. May tao talaga doon. Naisip ni Linfang, sinusubukang itago ang kanyang pagkamangha. Isa ba itong naka-enchain na nilalang? "Guro, paano kita matutulungan?" Tanong ni Linfang. Sabi ng boses. "Halika at tulungan mo ako. Hindi ka mamamatay dito. Mag-aalay din ako sa iyo ng katawan ng isang santo." Katawan ng isang santo. Nanginginig si Linfang. Ang dalawang paa ay talagang pag-aari ng isang santo, kumbaga. Sino ang naka-enchain noon? Paanong ang daming nakakatakot na nilalang dito? Tumigil na ako sa soundwaves. Halika. Gagawin ko ang sinabi ko sa iyo. Hindi ako magpapalinlang sa batang tulad mo. Sabi ng boses. Tinawanan ni Linfang ang kanyang sarili. Medyo malakas na siya at may tumawag sa kanya na bata, pero pakiramdam niya napakaliit niya sa harap ng mga ganoong tao. Inalis ni Linfang ang paa at ang kanyang silweta ay kumikislap. Lumipad siya sa kailaliman ng lambak, iniisip kung makakakita ba siya ng makapangyarihang sinaunang nilalang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2028, mapanganib na laro. Si Ji Chang, Hiken, at ang iba pa ay dumating sa labas ng lambak pagkatapos tumakas. Nang huminto ang musika, napalingon sila sa takot. Si Linfang at Prinsipe Qin ay dapat na parehong patay. Sabi ni Lin Gutian, na nakatingin sa lambak, malamig na sinabi ni Ji Chang. Kung patay na si Prince Qin, mabuti para sa kanya. Gayunpaman, nakakalungkot kung patay na si Linfang. Ji Chang, akala ko gusto mong mamatay si Linfang. Sabi ni Hiken kay Ji Chang. Ako mismo ang gustong pumatay sa kanya. Henyo siya, sayang naman kung mamatay siya sa lambak. Sabi ni Ji Chang. Halos malungkot siya para kay Linfang. Kinamumuhian niya siya, ngunit si Linfang ay sikat at napakalakas. Kahit na kinasusuklaman at pinahiya ni Ji Chang si Linfang, hinangaan niya ito sa kanyang talento. Umaasa siyang makakalaban niya muli balang araw. Kung namatay lang si Linfang sa lambak, hinding-hindi ito mangyayari. Sa sandaling iyon, si Linfang ay naglalakbay sa lambak. Sa wakas, dumating siya sa harap ng isang naka-enchain na silweta. Magulo ang kanyang buhok, at kulay silver ang kanyang mukha. Kahit nakagapos siya, hindi pa rin kapanipaniwala ang kanyang chi. May impresyon si Linfang nakaharap niya ang isang hari. Tumingin si Linfang sa paligid, at nakita niya ang dalawang malalaking kamay at isang napakalaking kaldero. Ang tanging bagay na nagpoprotekta sa lugar ay ang musika. Mga kamay ng santo. Nanginag si Linfang at tinitigan ang nakulong na lalaki. Guro, paano kita matutulungan? Napakatagal kong naghihintay. Bata, maswerte ka, nakakuha ka ng dalawang paa, at ngayon ay maaari mong kunin ang dalawang kamay na ito at ang kaldero. Sa ganoong paraan, makukuha mo ang buong katawan ng santo. Para sa iyo, ang mga bagay na ito ay dapat na mahalaga. Ang santo ay hindi isang emperador lamang. Sa katawan ng isang emperador, nararapat lang natawagin kang cultivator. Ang katawan ng isang santo, gayunpaman, ay hindi kapanipaniwala, ito ay katawan ng isang taong nalampasan ang kamunduhan at nakamit ang kabanalan. Sabi ng lalaki kay Linfang. Nanatiling tahimik si Linfang. Para sa taong ito, halos hindi karapat-dapat ang isang emperador ng karapatang tawaging isang cultivator. Kumpleto ang katawan ng isang santo. Sinulyapan ni Linfang ang mga kamay at ang kaldero at tumingin sa malakas na cultivator. Ang katawan ba ng santo ay pumipigil sa iyo sa paggawa ng anuman? Siyempre, inaapi ang lakas ko. Maaari mong alisin ito. Sagot ng cultivator na may pilak na mata. Naunawaan ni Linfang na siya ay masyadong mahina para makipag-ayos. Ang malakas na cultivator na iyon ay kailangan lang na huminga at maaari niyang patayin si Linfang. Bukod, ang pagkuha sa katawan ng santo ay isang magandang bagay para sa kanya. Inalis ni Linfang ang mga kamay at kaldero. Itinaas ng silver-eyed cultivator ang kanyang ulo at huminga ng malalim. Mukha siyang sobrang masaya. Maraming salamat, brat. Ngayon, dapat magbago ang mga bagay dito. Sabi ng malakas na cultivator. Para siyang sinaunang tao. Huminga siya ng malalim at biglang, mas maraming soundwave ang nakondensed, at nagdabog sa kalangitan. Lumabas kayo, mahal na mga kaibigan. Sabi ng nakagapos na lalaki. Ang soundwaves ay tumunog at umalangaw sa malayo. Maririnig ang musika sa lahat ng dako sa lugar. Maraming tao ang nagtaas ng ulo pagkatapos marinig ang mga soundwaves sa itaas ng kanilang mga ulo, at nagkaroon ng sensasyon na sila ay babagsak. Napakapang api. Pakiramdam nila napakaliit. Ang nakakatakot na soundwaves ay kumalat sa daan-daang kilometro, at lumipat patungo sa butas sa kalangitan. Ang mga gintong piraso ay patuloy na bumabagsak mula sa langit. Isang malakas na cultivator sa mga gintong ilaw ang nagbukas ng kanyang mga mata, ang mga orbs ay nagniningning sa liwanag. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming taon, sila ay gumaling. Ang mga soundwave ay patuloy na kumalat. Lumipat sila sa black hole, tila babagsak. Ang cultivator sa black hole ay itinaas ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay malamig sa yelo. Sa emerald green na kagubatan, ang mga gininto ang bundok, ang mundo ng yelo.
Ang mga soundwave ay patuloy na kumakalat, at ang lahat ng makasaysayang labi ay nagsimulang manginig ng marahas. Nagulat ang mga nasa makasaysayang labi. Nagsimula ring manginig ang masasamang espiritu sa mga labi ng kasaysayan. Sa labas ng makasaysayang labi, maraming naghihintay na mga emperador na naghihintay na nakatingin sa malayo. Marami ng mga henyo ang namatay, ilan pa ang mamamatay. Ilang tao ang makakakuha ng mga sinaunang kayamanan. Ang mga henyo ng bawat henerasyon ay pumunta sa mga labi ng kasaysayan. Marami sa kanila ang may impresyon na hindi ito katumbas ng halaga, ngunit sa parehong oras, maraming mga henyo ang talagang gustong subukan dahil kung mayroon silang nakuha, ito ay isang bagay na hindi kapanipaniwala. Kung ginawa nila, ito ay mahusay din para sa kanilang mga dynasties. Ang mga taong naghihintay sa labas ay mukhang kalmado. Alam nila na ang mga henyo ay hindi lalabas ng ganoon kabilis sa mga labi ng kasaysayan. Ang mga pagsabog ay nagsimulang yumanig sa hangin at naputol ang mga soundwave. Lahat sila ay nagmulat ng kanilang mga mata at tumitig sa mga pasukan ng mga labi ng kasaysayan. Ano ang nangyayari? Nanginginig ang mga nanonood lang habang tila kumakalat ang kulog. Nagsimula ba ang isang mahusay na labanan? Boom! Isang napakalaking butas ang lumitaw sa gilid ng bundok, at isang bagong mundo ang lumitaw. Ang mga tao ay namangha. Kakalabas lang ba ng mga entity na tinatakan ng mga Holy Emperor? Ano ang nangyari? Naisip ng mga nagmamasid. Mabilis, ipaalam sa mga Holy Emperor at sa mga matatanda. Sabihin mo sa kanila na pumunta. Nagpanik ang mga tao. Ang mga nilalang ng makasaysayang labi ay nakakagulat na nakalaya. Nangangahulugan ito na ang mundong ito ay maaari ding konektado sa labas ng mundo. Nawasak ang mundong ito. Natanggap ng Holy Spirit Dynasty ang balita, nanginginig ang mga tao. Ito ang pangalawang nakakagulat na nangyari sa loob ng maikling panahon. Ang nakaraan ay dahil kay Lin Fang. Nasira na ba? Nakatanggap din ng balita ang dinastiyang TNC. Namatay ang aking anak, ang mundo ng mga labi ng kasaysayan ay nasira, gusto ko talagang makita kung ano ang nangyayari sa loob. Sabi ng isang boses sa Qin Dynasty. Nagsimulang gumalaw ang Holy City ng Qitian. Ang lahat ng mga dinastiya ay nagpadala ng mga tao sa mga labi ng kasaysayan. Sa sandaling iyon, sa mundo ng mga labi ng kasaysayan, ang mga tao doon ay natigilan. Gayunpaman, ang pinaka-nagulat na tao sa mundo ng mga labi ng kasaysayan ay si Lin Fang. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Nakatitig siya sa lakas na gumugulong sa kalangitan. Hindi niya akalain na ang pagkuha sa katawan ng santo ay magkakaroon ng ganoong kahihinatnan. Siya ay kumuha ng isang malaking panganib. Sa sirang altar, nang inag si Saint Tianhan. Hinabon niya si Lin Fang, pumunta si Lin Fang sa lambak, at ngayon ay may malaking nangyayari, iyon ba ang kalooban ng langit? Siya ay mabangis. Para sa kanya, ang lahat ng ito ay hindi isang magandang bagay. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na magkaroon ng katawan, at sa huli ay nabigo siya. Pinatay ni Chu Chunqiu ang isa pang malakas na cultivator sa sandaling iyon, at pagkatapos ay nagsimulang manginig ang lupa. Bamantong hininga siya, alam niyang hindi madaling pumatay ng mas maraming tao ngayon. Kung hindi, aatakihin siya ng lahat. Naalala niya ang kanyang chi, at ang pakiramdam ng kasamaan tungkol sa kanya ay nawala. Alam niya na kung hindi siya discreet, hindi magiging mabait ang mga tao sa kanya. Alam din niya na pagkatapos makapasok sa Dichi layer, magiging mas madali ang mga bagay. Hindi pa siya nakaka-absorb ng isang king-type na katawan. Ang ilang mga bagong tao ay nagsimulang pumasok sa mundo ng mga labi ng kasaysayan, at napakabilis na nakabangga nila ang mga henyo na nagsabi sa kanila ng balita. Isang malakas na cultivator ang bumagsak sa lupa at nagtanong. Ano ang nangyari? Nagpakita ba ang mga santo? Hindi namin alam. Hindi pa namin nakita ang historical remains. Isang kalansay lang ang nakita namin, na kinuha ni Lin Fang. Pagkatapos, napunta kami sa isang madilim na butas at may isang nakakatakot na demonyo sa loob, maaaring ito ay isang santo. Dalhin mo ako sa demonyo sa madilim na butas. Utos ng pinuno ng bagong grupo. Sa oras na dumating sila, ang black hole ay sumabog na, naging isang napakalaking bunganga. Itinaas ng nakakatakot na demonyo ang kanyang ulo at tumangala sa kanila ng malamig. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2029, Katawan ng Santo. Nang makita ng grupo ang mga mata ng hari ng demonyo, sila ay natakot. Sino yun? Hindi nila makita ang antas ng cultivator na ito. Arg! Umuungal ang nakakatakot na halimaw sa dumadagandong na galit. Isang dambuhalang itim na kamay ang lumitaw sa ibabaw niya. Terena, ang malalakas na cultivator ay bumaril sa langit, kumikinang ang mga ilaw. Gayunpaman, ang mga nakakagiling na pagsabog ay nagbalik sa kanilang kapangyarihan. Ang mas malalakas na cultivator ay gumawa ng ilang mga handsil. Phew! Isang malakas na tunog ang lumabas mula sa napakalaking bunganga, at isang itim na liwanag ang pumaligid sa grupo ng mga tao. Namutla ang mukha ng isang elder at kumaway siya. Terena, mabilis na tumakas ang grupo ng mga tao. Sa isang malayong lugar, ang grupo ng mga tao ay nagtipon-tipon kasama ang ilan, lahat sila ay humahatak ng mahabang mukha. Ano ang nangyayari? Bakit napakalakas ng mga naka-enchain na cultivator na iyon? Kailangan lang nilang huminga, at maging ang kanilang hininga ay naglalaman ng nakakatakot na lakas. At meron pa ba dyan?
Tulad ng sa mga libro, ang demonyong hari ng madilim na abysses, ang Chant Mountain, ang Death Forbidden Area. Kung makalaya ang mga taong iyon, maaari nilang sirain ang Chitian Holy Town, ngunit sino sila? Hindi sila santo. Gusto ko lang malaman kung ano ba talaga ang nangyari noon, yung behind the scenes story. At nasaan ang mga Holy Emperor? Nasaan ang mga santo? Napatingin silang lahat sa paligid. Buhay pa ba ang mga santo? Ang mga boses ay kumalat sa malayo. Ang masasamang espiritu ay hindi nang ahas na lumabas, lahat ay nagmamadali patungo sa altar. Naroon si Saint Tianhan, kumikinang ang kanyang mga mata. Ang Celestial Soul Dynasty ay wala na, walang nakikinig sa aking mga utos. Ungol ni Saint Tianhan. Hindi na siya kasing lakas ng nakaraan, at ang kanyang mga inapo ay pinatay na. Kung alam ng ibang dynasties na umiral siya, hindi sila makikinig sa mga utos niya, kailangan nilang magtulungan sa isa't isa. Ngayon, kailangan niya ng katawan, tulad ng batang lalaki na nagtangkang pumatay sa kanya. Huminga siya ng malalim, mukhang natatakot ang mga masasamang espiritu. Gayunpaman, hindi nila mapigilan si Saint Tianhan. Nabuhay sila salamat sa kanya. Hinihigop nila ang mga tao upang maging mas malakas. Kung si Saint Tianhan ang sumisipsip sa kanila, hindi sila makakalaban. Maraming masasamang espiritu ang iginuhit patungo sa Saint Tianhan, at sinimulan niya itong makuha ng mabilis. Ang kanyang chi ay naging mas malakas. Nasa tabi pa rin niya ang matanda, nakaluhod. Mukha siyang solemna at magalang. Siya ang pinakamalakas na masamang espiritu, marami siyang nasipsip na espiritu at tao. Ang kanyang katawan ay mukhang totoo, at ang kanyang mga kakayahan sa pag-iisip ay advanced. Kahit si Lin Feng ay inisip na siya ay isang tunay na tao. Gayunpaman, kung nais ni Saint Tianhan na makuha siya, wala rin siyang magagawa tungkol dito. Mas maraming tao ang dumating sa di kalayuan. Ilang tao ang dumaong sa harap ng altar, pinapanood si Saint Tianhan habang hinihigop niya ang lahat ng espiritu. Pagkaraan ng maikling panahon, hinigop ni Saint Tianhan ang lahat ng espiritu maliban sa matanda. Binuksan ni Saint Tianhan ang kanyang mga mata at tumingin sa mga taong dumating. Kung tayo noong unang panahon, hindi ka maglalakas loob na gawin iyon, sasampalin kita at mamamatay ka. Malamig na sabi ni Saint Tianhan. Ang Holy Emperor ng dinastiyang Qin ay namangha. Gaano kayabang, sino ka? Saint Tianhan. Ang Holy Emperor ng dinastiyang Qin ay namangha. Tumingin siya sa matanda at kay Saint Tianhan. Imposible. Ang mga Holy Emperor ay bumagsak sa labanan noong unang panahon at tinatakan ng mundong ito. Paano ka naging santo? Napakahina ng chi mo, malamig na sabi ng Holy Emperor ng dinastiyang Qin. Ikaw ay isang Holy Emperor, alam mo kung gaano kahirap pumatay ng mga katulad mo, halos imposible. Ngunit tayong mga Holy Emperor, kahit isang patak na lang ng dugo ang natitira, o isang maliit na hibla ng kaluluwa, isang maliit na hibla ng sigla at kalooban, maaari tayong mabuhay muli. Upang pumatay ng isang santo, kailangan mong atakehin ang kanilang kaluluwa at gawin itong sumabog sa 1,000,000 piraso. Ito ay halos imposible, at hindi lahat ng mga Holy Emperor ay namatay sa panahon ng digmaan. Sa huli, dapat laging may natitira. Akala mo ba lahat ng mga Holy Emperor ay namatay? Tanong ni Saint Tianhan. Ang Holy Emperor ng dinastiyang Qin ay natulala. May mga pagdududa din siya tungkol doon noon pa man. Ang paliwanag ni Saint Tianhan ay may katuturan. Maaari mo bang patunayan na ikaw ay isang santo? Pinindot ng Holy Emperor ng dinastiyang Qin. Tingnan mong mabuti, sabi ni Saint Tianhan. Isang liwanag ang tumagos sa ikatlong mata ng Holy Emperor ng dinastiyang Qin. Nakita niya ang mga alaala, at namangha. Ang ilang mga santo ay nabubuhay pa. Ang Holy Emperor ng dinastiyang Qin ay nalito. May mga Holy Emperor, ngunit hindi sila kasing lakas noong nakaraan. Bumaba ka, malakas na sigaw ng Holy Emperor. Napadpad siya sa isang haligi, ngunit ngayon ay tumalon siya rito, dumaong sa lupa at yumuko sa harap ni Saint Tianhan. Ako si Qin Gan mula sa dinastiyang Qin. Ikinagagalak kitang makilala, Saint Tianhan. Sige. Tumanggo si Saint Tianhan. Ipinagpatuloy ni Qin Gan. Saint Tianhan, tiyak na malungkot ka rito. Isa ka sa aming mga ninuno, dahil isa kang santo ng sinaunang dynasty, mangyaring pumunta sa Qin dynasty kung gusto mo. Haha, tama ka, Brother Qi Gan. Ang Holy City ng Qitian ay gawa sa mga dinastiya na dati ay isa noong unang panahon. Dahil si Saint Tianhan ay mula pa noong unang panahon, ninuno din siya ng Great Desert Dynasty. Maaari kang pumunta at magpahinga sa Great Desert Dynasty kung gusto mo. Gagawin namin ang lahat para matulungan ka, sabi ng Holy Emperor of the Great Desert Dynasty na kara-rating lang. Mo Xiao. Ang mga mata ni Qin Gan ay kumikinang. Buhay pa ang isang santo. Hindi pa siya malakas kaya lahat ay gustong kumalap sa kanya. Kumislap ang mga mata ni Saint Tianhan at sinabi niya. Malubhang nasugatan ako. Kailangan ko ng katawan. Tulungan akong makahanap ng perpektong katawan, isang cultivator ng tuktok ng Wang Chi layer. Nagustuhan ko ang isa, ngunit sa kasamaang palad ay pumunta siya sa Chant Valley. Hindi ko alam kung buhay ba siya o hindi. Sabi ni Saint Tianhan, ikanaway niya ang kanyang kamay at lumitaw ang imahe ni Lin Feng. Ang mga mata ni Qin Gan at Mo Xiao ay kumikinang. Lin Feng, magpapadala ako ng mga tao para hanapin siya. Kumaway si Qin Gan at kumikislap ang mga silweta ng mga tao.
Agad silang umalis upang pumunta at maghanap ng mga tao. Ang Holy Emperor ng Great Desert Dynasty ay hindi gustong magmukhang mahina, nagpadala rin siya ng mga tao. Hindi sila umalis para hanapin ang kanilang sarili, piniling manatili dito. Ipinikit ni Santianhan ang kanyang mga mata. Mukha siyang hiwalay sa mga makamundong gawain. Alam niya kung bakit dito nananatili ang mga taong iyon. Guro, mayroon pa bang ibang mga santo na natitira? Tanong ni Chingan. Hindi ako sigurado. Hindi man sila patay, kahit buhay pa ang iba sa kanila, dapat kasing lakas ko o halos patay na. Nakita mo na ba ang masasamang espiritu? Malakas talaga sila. Tinatakan nila ang mundong ito. Mahinahong sabi ni Saint Tianhan. Bumilis ang puso ng dalawang Holy Emperors. Sinaunang masasamang espiritu. Umalis na si Linfang sa Chant Valley, at medyo malayo. Paminsan-minsan, nakakita siya ng ilang malalakas na cultivator. Malaking panganib ang ginawa niya. Ang mga daanan sa pagitan ng mundong ito at ng mundo sa labas ay nakakagulat na bukas na ngayon. Ang lakas ng soundwave ay talagang nakakatakot. Ang mga tao ay namangha. Dumating si Linfang sa isang bulubundukin. Nakahanap siya ng kuweba, pumasok, at naupo na naka-cross-leg. Naglabas siya ng lakas ng espiritu, na nakapaligid sa kanya nang pumasok siya sa kanyang maliit na mundo. Natigilan si Linfang nang dumating siya. Ayon sa Enchain Cultivator, ang kaldero ay ang katawan ng santo. Nag-transform lang ito. Ang dalawang paa at kamay ay nasa kaldero doon at magkadugtong. Nakuha na niya ang buong katawan. Hindi siya niloko ng malakas na cultivator. Si Linfang ay nakatayo sa harap ng isang dambuhalang katawan ng santo. Ang chi sa paligid nito ay kahanga-hanga. Ang kanyang pisikal na katawan ay nag-react sa sarili nito. Nanginginig si Linfang. Inilagay niya ang katawan na iyon sa kanyang maliit na mundo, at doon, ito ay naging isang buo at buo na katawan. Nakakatakot ang pressure sa paligid. Ang mga santo na bumagsak ay pawang napakalakas. Si Saint Tianhan ay isa ring santo, ngunit mas mahina ang kanyang katawan. Baka namatay ang Saint Tianhan na iyon at nabuhay muli. Pagtataka ni Linfang. Pagkatapos ng lahat, kinokontrol ng Saint Tianhan ang lakas ng kaluluwa. Lumapit si Linfang sa katawan, napakalaki at kamanghamanghang. Siya ay nagsalita sa mahinang boses. Guro, may malay ka pa ba? Kung wala na siyang malay, paano siya naging buong katawan? Paano niya maaapi ang walang kapantay na musika ng demonyo? Phew. Napabuntong hininga ang santo. Nanginginig si Linfang, nakatingin sa napakalaking santo. May kamalayan pa ba ang santo? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2030, Kamalayan ng Santo. Tiningnan ni Linfang ang napakalaking katawan, ang tibok ng kanyang puso. Ang katawan ay maaaring mayroon pa ring isang hibla ng kamalayan. Kung tutuusin, kahit nagkapira-piraso, nagawa pa rin niyang i-nullify ang lakas ng soundwave. Dapat alam niya ang isang nakakatakot na mapang-api na lakas. Ungol ni Linfang. Kahit nahati-hati ang kanyang katawan sa ilang piraso, mayroon pa rin itong hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Ang mga sinaunang santo ay talagang napakalakas. Nagtataka si Linfang kung gaano kalakas ang nakakulong demonyo. Ano ang nangyari noon, sa panahon ng dakilang digmaan? Guro, ilalagay ko sa utak mo ang aking makadiyos na kamalayan. Kung malay mo, huwag mo akong sisihin. Bulong ni Linfang. Naririnig kaya siya ng santo. Ang makadiyos na kamalayan ni Linfang ay lumipat patungo sa ikatlong mata ng santo at tumagos sa kanyang utak. Biglang lumitaw ang isang nakakatakot na lakas at pinalibutan ang kanyang makadiyos na kamalayan. Si Linfang ay maaari lamang mag-freeze. May impresyon siyang hinihigop ang kanyang kaluluwa, at ang kanyang kamalayan ay inaapi. Hindi niya napigilan. Talagang may malay siya. Naisip ni Linfang. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Ang isang nakakatakot na makadiyos na lakas ng kamalayan ay umikot at naging isang ilusyonaryong katawan. Guro, tiningnan ni Linfang ang hologram. Pakiramdam niya ay maliit siya. Phew. Bamantong hininga muli ang santo. Akala ko forever na ako sa Chant Valley, hindi ko akalain na may darating at kukuha. Little boy, nagdala ka ng sakuna. Nanginag si Linfang at sinabing, Guro, isa kang santo mula sa dinastiyang Chitian. Talaga, ang pangalan ko ay Qinshan. Isa ako sa mga santo noong mga araw. Qin Dynasty, isang ninuno ng Qin Dynasty. Naisip ni Linfang. Hindi siya sigurado. Tinanong niya, Guro, ano ang mga taong nakakulong? Ginamit mo ang iyong buhay para protektahan ang Chant Valley. Sakuna iyon noon. Hindi sana lahat tayo bumagsak kung hindi. Hindi ko alam kung ilan sa mga santo ang nabubuhay pa. Ang mga naka-enchain na tao ay lubhang mapanganib, iyon lang ang kailangan mong malaman. Noong araw, kung hindi lang tayo masyadong gaaman, baka iba na ang nangyari. Napakaraming bagay ang nangyari. Ang mga tanikala ay humihina at humihina sa paglipas ng panahon, at sila ay naging mas malakas muli. Malapit na silang makalaya lahat. Mawawasak ang dinastiyang Chitian. Wala na ang Chitian Dynasty. Nahati ito sa maraming iba't ibang dinastiya. Ngayon, ang lahat ng dinastiya ay natipon sa isang lungsod na tinatawag na Chitian Holy Town. Sabi ni Linfang, nanatiling tahimik ang santo ng ilang segundo at sinabi, Hindi ako nagulat. Sa sobrang kasakiman namin ay nagkahiwa-hiwalay ang aming mga inapo. Bata, may mga santo ba sa Holy City ng Chitian ngayon?
Sa Holy City ng Chitian, ang mga Holy Emperor ng mga dinastiya ay mga pinuno. Hindi sila mga santo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung may mga santo pa ba sila. Ngunit kahit na mayroon sila, malamang na mayroon lamang sila ng isa o dalawa. Kung hindi, hindi sila nagpadala ng mga kabataan sa selyadong mundo upang hanapin ang iyong makasaysayang labi. Ito ay isang kalamidad. Kapag naputol ang mga tanikala, mawawasak ang Holy City ng Chitian. Napabuntong hininga si Saint Qinshan. Nasaan tayo ngayon? Nasa mundo ko ng mga espiritu. Matapat na sabi ni Lin Fang. Hindi niya kailangang magsinungaling. Hindi na rin makontrol ng santo ang sariling katawan. Mundo ng espiritu. Nagulat ang santo at sinabing, hindi ko akalain na hindi ko na makontrol ang aking katawan. Isang hibla na lamang ng aking kamalayan ang natitira, at ako ay mahina na. Ang aking kamalayan ay hindi kailanman magwawakas. Dahil napakatalino mo, bibigyan kita ng mga bagay. Gumawa ako ng ilang sinaunang banal na teknik, maaari nilang sirain ang lakas ng 10,000 bagay ng paglikha. Sila ay isang sinaunang lakas. Kung walang katawan, maaari silang magamit upang lumikha ng hugis ng 10,000 bagay ng paglikha. Ipapadala ko ang mga ito sa iyo, matutunan mo lang kung ano ang magagawa mo. Pagkatapos noon, ang ilang alaala ay tumagos sa makajos na kamalayan ni Lin Fang, at bigla na lamang siyang nagkaroon ng kaalaman sa sinaunang banal na teknik sa kanyang utak. Na-visualize ni Lin Fang ang isang sinaunang mundo, mukhang kahanga-hanga. Walang sino man ang makakalaban sa kapangyarihan ng sinaunang banal na teknik. Naisip din niya ang isang hindi nakikita at hindi nasasalat na lakas, ito ay isang uri ng layunin at isang uri ng puwersa sa parehong oras. Maaari itong gamitin upang magbigay ng hugis sa mga bagay. Mga dragon, elepante, leon, phoenix, dakilang rock, kaldero, sinaunang kampana. Basta solid ang hugis nito, gumagana ito. Maaari rin itong gamitin para apihin ang kamalayan ng mga tao. Ang mga sinaunang cultivator ay hindi direktang nakatanggap ng mga kasanayan at pamamaraan. Ipapadala lamang nila ang mga simulain, na pagtanto ni Lin Fang. Ito ay hindi kapanipaniwala na matanggap ang mga ito ng direkta mula sa isang santo, dahil ang mga mana ay ang orihinal na mga pangunahing bersyon. Kung ang mga ito ay pinadala mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, nagbago sila sa paglipas ng panahon. Hindi katakataka na ang ninuno ng Holy Spirit Dynasty ay nagpadala ng mga imahen ng dakilang digmaan kay Lin Fang. Para sa mga Holy Emperor, ang mga bagay na iyon ay hindi kapanipaniwalang kayamanan. Pagkaraan ng mahabang panahon, iminulat ni Lin Fang ang kanyang mga mata at nagtanong, Guro, ang kakayahan, pamamaraan at spell ng mga santo ay bumuo ng isang nilalang. Nalampasan ng mga banal ang kamunduhan at nakamit ang kabanalan. Nakalimutan ng mga santo ang lahat tungkol sa kanilang nakaraan. Tumilikha sila ng kanilang sariling lakas, kanilang sariling katotohanan. Ang mga kasanayan at diskarte ay pawang mga spelling para sa mga walang katulad na cultivator. Balang araw, kapag naging santo ka, tandaan mong kalimutan ang lahat tungkol sa nakaraan mo. Maraming salamat, Guro, sa lahat ng itinuturo mo sa akin. Ano ang maaari kong gawin upang matulungan kang mabuhay muli? Tanong ni Lin Fang. Na-touch siya. Hindi masisira ang mga santo. Hindi nabubulok ang kanilang mga katawan. Wala na akong isip, thread of consciousness lang ang meron ako. Maliban na lang kung makakita ka ng walang katulad na naglilinang ng gamot, sa tingin ko ay hindi na ako mabubuhay. Mabait kang isipin ako. Balang araw, kapag naabot mo ang mga ulap, kung ang Chitian Holy Town ay nahaharap sa isang nakamamatay na sakuna, ako ay magiging masaya kung maaari kang gumawa ng mga pantulong na hakbang. Noon, maunlad ang dinastiya, ngunit dahil sa atin, nagbago ang mga pangyayari. Ayokong mawala ito, pero tatandaan ko iyon. Sagot ni Lin Fang. Isang walang katulad na doktor, mayroon bang gayong mga cultivator? At saka, kung nasa panganib ka, magagamit mo ang katawan ko, tutulungan kita. Gayunpaman, hindi magkakaroon ng maraming mga kaso kung saan kakailanganin mo ang aking tulong, hulaan ko. Kung hindi, mawawala ako. Napabuntong hininga ang santo. Kahit isang hibla na lang ng kamalayan ang natitira sa kanya, ayaw niyang mamatay. Alam niyang mahirap mabuhay muli, ngunit umaasa pa rin siya. Kung ako ay nasa panganib, hindi ako mangangahas na gamitin ang iyong katawan. Magalang na sabi ni Lin Fang. Bamantong hininga ang santo, at ang kanyang makajos na kamalayan ay umalis sa isip ni Lin Fang. Binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa katawan, na may impresyon na nagkaroon siya ng isang malakas na panaginip. Hindi ko akalain na ang katawan na ito ay magiging hindi kapanipaniwala, naisip ni Lin Fang. Iniwan niya ang kanyang espiritu at nagpatuloy sa paglalakbay. Sa aking kasalukuyang lakas, hindi ako makahanap ng isang walang katulad na doktor. Iniisip ko kung makakahanap ng isa ang dinastiyang Qin o hindi, naisip ni Lin Fang. Nainis siya dahil umaasa ang santo na magkakaroon siya ng magandang relasyon sa dinastiyang Qin, ngunit ang prinsipe ng dinastiyang Qin ay namatay sa Chan Valley. Nakita iyon ni Ji Chang at ng mga miyembro ng Hiklan. Kung sasabihin nila iyon sa dinastiyang Qin, malamang nasabihin nila na pinatay siya ni Lin Fang. Nagpatuloy si Lin Fang sa pasulong. Sa wakas, nakita niyang nagkukumpulan ng ibang tao. Kasama nila si Ji Chang at nakita niya si Lin Fang. Natulala siya. Hindi namatay si Lin Fang. Paano niya nalabanan ang mga sound wave sa lambak?
Ang Holy Emperor ng dinastiyang TNC ay natigilan, lumapag sa harap ni Lin Fang at sinabi, Lin Fang, buhay ka pa. Masama ang pakiramdam ni Lin Fang. Ngunit nang makita niya si Ji Chang, naintindihan niya ang nangyayari, tumango siya at sinabi, Ang swerte ko, Lin Fang. Sabi ng isang boses na malamig sa sandaling iyon. Ang ilang malalakas na cultivator ay naglabas ng nakakatakot na chi at lumapag sa harap ni Lin Fang. Holy Emperor, ninakaw ni Lin Fang ang katawan ng ating ninuno, sinundan siya ng ating prinsipe at namatay ng malungkot. Sana ay magawa mong ibalik sa amin ni Lin Fang ang katawan. Sabi ng isang malakas na cultivator ng dinastiyang Qin, na nakatitig ng malamig kay Lin Fang. Sa misteryosong mundo, ang mga tao ay nangangaso ng mga kayamanan, ito ay normal. Ang iyong prinsipe ay namatay sa lambak, kaya ano? Wala itong kinalaman kay Lin Fang. Huwag mo na akong kakausapin patungkol dyan. Panunumbat ng Holy Emperor ng dinastiyang TNC. Tumingin sa kanya si Lin Fang at sinabing, Hindi makuha ni Prince Qin ang katawan, kinuha ko lang ito pagkatapos. Hinabol niya ako at pinatay siya ng kung anong soundwave. Sorry talaga. Hindi ko maibibigay sa iyo ang malaking paa, ngunit handa akong pumunta sa Qin Dynasty sa isang punto upang sabihin sa iyo ang higit pa. Kinuha ni Lin Fang ang kanilang ninuno, pagkatapos ng lahat. Gusto niyang magkaroon ng magandang relasyon sa kanila. Nais niyang tulungan din ang santo na mabuhay muli. Kung matutulungan siya ng dinastiyang Qin, magiging masaya siya. Gayunpaman, ayaw tanggapin ng cultivator ang paghingi ng tawad ni Lin Fang at mahinang sinabi. Sumama ka sa akin at pag-uusapan natin ito. Lin Fang, huwag kang pumunta ngayon. Gusto nilang nakawin ang katawan mo. Ang Holy Emperor ng dinastiyang TNC ay mabilis na sinabi kay Lin Fang. Nakawin ang kanyang katawan. Holy Emperor, ito ay para sa ating ninuno. Labag ka sa kalooban ng ating ninuno. Malamig na tanong ng tagapagsalita ng Qin. Kalooban ng ninuno. Kalokohan. Si Saint Tianhan ay hindi ang ninuno ng dinastiyang TNC. Hindi nga natin alam kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Sagot ng Holy Emperor ng dinastiyang TNC. Huwag kalimutan na magagalit si Mr. Shiju kung ninakaw mo ang katawan ni Lin Fang. Dagdag ng TNC Holy Emperor. Magkaiba sila ng opinyon pagdating sa Saint Tianhan. At kung ang isang santo ay bumangon sa isa sa mga dinastiya, makokontrol nila ang lahat ng iba pa. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang. Nais ni Saint Tianhan na nakawin ang kanyang katawan at may ilang taong gustong tulungan siya. Sige, kung gayon. Si Qin Shan ay si Qin Shan, ang dinastiyang Qin ay ang dinastiyang Qin. Hindi na susubukan ni Lin Fang na maging mabait sa kanila.